Kadikit na po ng Semana Santa sa Pilipinas ang pabasa at penitensya. Ang ilang pamilya, ipinapasa na ang tradisyon sa murang edad pa lamang. Si Ian Cruz on assignment. Ang 10 taong gulang na si Reniel, pass muna raw sa laro maski bakasyon ngayong Semana Santa. Matyaga ng kinakanta hanggang sa makabisa ang makapal na libro ng pabasa. Kaya habang inaatupag ang mga gawaing bahay, tuloy lang ang pag-awit niya ng pasyon. Si Reniel ang pinakabatang miyembro ng pamilya de la Cruz na nagpapasyon. Kasi po, pumunta lang po ako kay Papa, tas sumabay lang po ako sa kanya. Tas doon po ako natuto. Panata po ng magulang. Tradisyon po ng mga de la Cruz. Ang ama raw niya ang nanghikayat sa kanyang ipagpatuloy ang tradisyong ito. Kasi yun naman, gusto naman namin para sila naman ang magiging namin. Sila naman ang papalit sa amin kasi hindi natin alam ang buhay natin na maging ganun din kayo, kagaya namin. I-brainwash ko pa rin siya na wag ituloy natin yan dahil yan ang nakamulatan namin sa mga magulang namin. Gaya ni Reniel, maaga ring namulat sa tradisyon ng Semana Santa si Jamie. 16 anyos lang siya nang magsimulang magpenitensya sa Kutod sa Pampanga. Kapalit daw ng hapdi sa bawat hampas ng burulyos sa kanyang likod ang katuparan ng isang kahilingan. Pinagpapenitensya ko po yung papa ko. Meron pong ibang babae yung papa ko. Yun po yung dahilan kaya po ako nagpepenitensya. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to. Ginawa ko yun para pong yung sakit po sa dibdib ko nawawala. Para pong nagawa ko yung dapat kong gawin para sa papa ko, ganun po. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Jong, balak din sundan ang kanyang yapak. Mas maganda na rin po yun para sabay-sabay po kaming para mawala po yung mga kasalanan po namin. Guminawa po kami. Kasi po kapag nagpadugo po kayo, mawawala po yung kasalanan. Sa Pampanga kung saan buhay na buhay ang penitensya o pagpaparaya kung tawagin, hindi nakatakatakang halos karamihan ng mga kabataan dito, pangarap ito kung ituring. Mag-sacrifice po kami ng aming oras para doon. Para maging po kami, tsaka nakikita namin yung mga mabubuti. Mga ilang taon niyo gusto gagawin yun? 30. Kasi ang kulturang Pilipino ay isang kultura na nakabatay talaga sa pagkakamag-anak. Lahat ng mga ginagawa natin ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pamilya. Bagaman hindi hinihimok ng simbahan ng mga Katoliko na magpenitensya, bata man o matanda, hindi naman daw ito pinagbabawal. Alam mo, ang simbahan hindi pulis. The church goes with faith and morals. Even Christ himself never threatened us about his love. It's not for the purpose of just a sacrifice. For the purpose of, as a penitent, that you go back to your God and you try to shun sin. Sa katunayan, ilang santo at banal na raw ang gumawa ng matinding sakripisyo gaya ng paghampas at paglatigo sa katawan sa murang edad. Tulad din na Saint Francis of Assisi at Saint Catherine of Siena. Yung mga saints and popes, sinisikreto nila. Kaya napakahalaga nun. Di ba sabi ka, pag nag-public ka, naging sikat ka. Right? Pero ito, sinisikret nila yan. Kung ano man ang ginagawa nila, hindi nila pinapakita. Sa mga Pilipino kasi, lahat ng bagay ay isang public event. Hindi ito isang individual na practice, kundi practice ng buong sambayanan. Sa paglipas ng panahon, wala nang ang pinipiling edad ang pamamanata. Iba-iba man ang paraan, sana sa mura nilang gulang, maunawaan nilang ang kanilang pagsakripisyo, tanda ng pag-alala at pagmamahal kay Hesukristo. Ian Cruz, GMA News.